Dumako sa panalangin. Aming Diyos, Ama na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Na sa kabila, Panginoon, ng aming magusot at magulong kapaligiran, binigyan mo po kami ng pagkakataon upang dumalo at makikiisa, Panginoon, sa iyong mga salita na siyang nagbibigay sa amin ng lakas upang kami ay makapagpapatuloy sa aming paglilingkod sa inyo. Panginoon, kung mayroon ko pong nakitang karumihan at kasalanan sa aming mga puso, patawarin po ninyo kami. Linisin ninyo kami ng iyong banal na dugo upang sa ganun, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang iyong banal na Espiritu Santo ay siyang magiging kasama namin sa buong maghapong ito at kami po, Panginoon, ay magkakaroon ng kagalakan, kapayapaan, kahinahunan dahil po sa mga salita mo na siya naming mapag-aralan sa umagang ito. I-bless po ninyo, Panginoon, ang bawat isa. Salamat po sa karunungan. Salamat po sa panguunawa. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang espiritual na patuloy naming nararanasan sa aming paglilingkod sa inyo. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Praise God. Maupo po tayo. Purihin ang Panginoon. Praise God. Now, kanina po si Sister Argy ay nagtitestimony. At meron po akong nakuhang isang napakagandang aral. Kung naalala, sinabi ayan. Sinabi ni Sister Argy, napakasarap daw matulog doon dahil sila ay pagod na pagod sa biyahe. Gusto niyo bang matulog ng mahimbing? Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Magpagod. Amen? Kapag hindi kayo umiilaw. Ayan. Praise the Lord. Kung ating pong napagmasdan at napag-aralan ang buhay ng mga Israelita, makikita natin na talagang ang Diyos ay hindi nagkulang sa kanila. Nandiyan pa ba kayo? Tanungin ko kayo, ang Diyos ba ay nagkukulang sa atin? Amen. Sa pangtanong, tayo ba ay nagkukulang sa Diyos? Hallelujah. Ganun na naman yung tanong dun eh. Okay, kung ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin, malamang tayo ang nagkukulang sa Panginoon. Sa buhay natin, alam natin, alam mo ang buhay mo. Ikaw ang nakakaalam niyan dahil buhay mo yan. Kaya kung hindi pa nagagawa ng Diyos ang kanyang makapangyarihan o ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo, maaring ikaw ay mayroon pang pagkukulang sa Diyos. Ipupokus natin ngayon ang ating mensahe sa verse 25.
Napakaganda ang mga salitang ito. Ang sabi dito, ako si Yahweh. Ako lamang ang inyong paglilingkuran. Pagpapalain ko kayo, pagpapalain ko, bigyan ko kayo ng tinapay at tubig. No? Praise God. Dito ay nagpapakita na sa ating paglilingkod sa Diyos, lagi nating tandaan, siya ay hindi nagkukulang. Kaya po kung minsan hindi lang natin nagawa ito dahil marami po tayong mga alibay, rason na dapat nating ginagawa. Kaya kapag ang ating isip at puso ay lumabas na sa kalooban ng Diyos, ibang usapan na yon. Alam naman natin na tayo ay palaging maraming pangangailangan. But, ang pinaka-priority na sinabi ng Diyos dito, yung ating pangangailangan araw-araw. Amen. Ano yon? Pagkain, tubig. O doon sa ilang, kailangan lang ng Panginoon ang kanilang pagsunod at pananalig. Yun lang yung kailangan ng Diyos. Makinig sila. Pagkatapos kung ano yung kanilang napapakinggan, paniniwalaan nila ito. At sa mga ganitong paraan, gagawa ng kakaibang himala ang Diyos sa buhay nila. At kung basahin natin ang karanasan ng mga Israelita, talagang ito nga po yung ginawa ng Diyos sa kanila. Ang sabi po ng ating mensahe, divine blessing, healing. Pakilagay ng Esther Jacket. Alagay yan dyan eh. Divine healing and divine blessing and healing. Pag sinabi natin divine, ito ay makalangit. Ito ay galing sa Diyos. Na hindi ito magagawa ng tao sa atin. Amen. Tayo ba ay naglilingkod sa Diyos? Tinanggap na ba natin si Jesus sa buhay natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Kung ito po yung ating ginagawa, sasabihin po sa atin ng Panginoon 100% na mararanasan natin ang makalangit na pagpapala at pagpapagaling. Bibigyan ko kayo ng tinapay, sabi ng Panginoon. Praise God. Imagine natin ang mga Israelita. Galing sila sa Egypt. Wala silang dala. Nakaharap pa lang sila sa dagat na pula. Takot na ang kanilang nararamdaman. Praise God. Kawalang pag-asa. Na para bagang kadiliman ang bumabalot sa kanila. Kung minsan siguro naranasan natin ito sa mga buhay natin. Tila baga nakaharap tayo sa mga bagay na walang katiyakan. Kawalang pag-asa. Kawalang kasiguraduhan. Ito po yung kung minsan ang buhay na hinaharap natin. But mga kapatid, sa sandali na tayo ay lingapin o lumingon o titignan natin ang salita ng Diyos, ito ay kawalang pag-asa, papalitan ng Diyos ng pag-asa. Ang kadiliman, papalitan ng Diyos ng liwanag. Ang kahirapan ay papalitan ng Diyos ng kasaganaan. Ang lahat ng bagay na mga inaasam natin, ang may hawak nito mga kapatid, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Ang sabi niya rito, maglingkod, serve. Ito po yung sikrito ng pagpapala. Maglingkod tayo.
Ang sabi niya doon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Sabi niya, alabanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Marami ngayon sa mga kabataan, hindi nila na-enjoy ang kanilang buhay. Marami ngayon sa gumawa ng pamilya, hindi nila na-enjoy ang blessing bilang isang nanay at bilang isang tatay. But ang Biblia ay halagan na nagtuturo sa atin ng mga makalangit na pamamaraan. At kapag sinunod natin ito, ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng tinapay at bibigyan ko kayo ng inyong maiinom. Dahil nga lang sa panahon natin ngayon, moderno na, hindi na tayo pumupunta sa balon, hindi na tayo nagtatanim ng palay, kasi dahil sa tayo may pera na, ang ginagawa natin, nagbabayad na lang tayo. Bibili na lang tayo sa palengke. Gumagawa na lang tayo ng gripo sa ating mga tahanan. Ito po isang blessing na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Divine blessing and healing. Nangako ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos na makapangyarihan. Amen. Praise God. Nangako siya sa bawat aspeto ng buhay. Gusto niya na gamitin natin ito sa paglilingkod. Exodus chapter 23, verse 25. Napakaganda niyan. Sabay-sabay nating basahin. Ba yata hindi nagbabasa? Baka nagbabasa pa kayo ng message. Mamaya kita tayo sa Mamaya may 23 verse 25. Sabay-sabay. Praise God. Tatlo. Una sabi niya, palain ko kayo, bibigyan ko kayo ng inyong pagkain sa araw-araw. Pangalawa, bibigyan ko kayo ng inyong maiinom. Pangatlo, kayo ay pagagalingin. Praise God. Itong tatlong ito napakahalaga. Ito ay mayroong katiyakan sa ating Panginoon kapag ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Praise God. Sino ba namang nagtatrabaho? Hindi gumagawa pagkatapos mag-aantay ng sahod. Sino sa inyo yun? Di ba? Lahat tayo nagtatrabaho dahil umaasa tayo ng ating ginagawa ay may matatanggap tayo. Kung ano man ang pinag-usapan ng ating mga pinagtatrabahuan. Sabi niya, tayo ay kanyang pagpapalain at araw-araw mararanasan natin ang probisyon. Probisyon. Katunayan. Amen. Katunayan. Araw-araw na tayo ay kanyang pagpapalain at matatanggap natin ang kanyang provision. At aalisin niya ang ating mga utang daw, sabi. Utang. Sakit. Tandaan po natin to. Itong tatlong ito, napakahalaga ito sa buhay natin. Praise God. Purihin ang Panginoon. Tayo ay kanyang pagagalingin sa ating mga sakit.
Kaya ang verse na ito ay nagpapaalaala sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ang Diyos na Ama natin sa Espiritu at maging sa ating pisikal na buhay. Alam ng Panginoon ang ating sarili. Kaya, una, isipin natin palagi ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Panginoon. I think siguro mga 2 to 3 years na hindi ko nagamit itong kwentong ito. Na yung tungkol doon sa isang organisasyon na nangunguha sila ng mga bata. Now, after Second World War, ang ginawa ng organisasyon na ito, kinuha nila yung mga bata na nakaranas ng gutom doon sa giyera. Alam niyo naman nung Second World War, di ba? Tayo ay mga, wala naman tayong alam. Hindi nating alam. Pero pagdating na ng war, marami na po yung mga nahihirapan. At ang ginawa ng organisasyong ito, kinuha niya yung mga bata na nakaranas ng gutom, depresyon, na ang kanilang isipan ay natutuliro na sa sobrang gutom na kanilang nararanasan. Ang ginawa ng organisasyong ito, kinuha nila yung mga bata, dinala doon sa isang parsonage, bahay ampunan. Pagkatapos, ibinigay sa kanila ang kanilang pangangailangan araw-araw. Praise God. Yun yung kanilang ginagawa. Kinuha nila mula sa gutom, dinala sa isang parsonage, pinakain, binihisan, ibinigay sa kanila ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Praise God. Purihin ang Panginoon. Mahabang panahon na kanilang pinag-aaralan na kahit nandoon ang pangangailangan ng mga batang ito, mayroon isang problema. Ano yung problema? Pagdating ng hating gabi, itong mga batang ito, bigla silang gumigising at umiiyak. May tinapay na sila, may damit na sila, may tirahan na sila, may lahat nandoon na. Pero pagdating ng hating gabi, sabay-sabay silang gumigising at umiiyak. Bakit kaya? Bakit kaya? Anong dahilan? Umiiyak sila, sabay-sabay. Inaral ng organization kung ano ang pinakamagandang solusyon para mawala ang iyak ng mga bata tuwing hating gabi kapag sila ay gumising. Alam niyo po ba kung anong ginawa nila? Pinakakain nila yung mga bata sa umaga, tanghali, binibihisan, pinapaliguan. Meron pala silang isang nakaligtaan. Dapat, bago matulog ang bata, pagkatapos ng hapunan, yung tinapay na hindi nila nauubos ay inalalagay sa kanilang mga kamay bago sila matulog. Alam niyo ba kung ano naging resulta? Mula noon, ang mga bata na nagigising sa hating gabi at umiiyak, nung binigyan nila ng tinapay bago matulog, mula noon, hindi na sila nagigising at umiyak. Praise God. Bakit? Kasi kapag gumigising ang mga bata at naramdaman nila na mayroon silang hawak na tinapay, makakatulog sila uli ng mahimbing. Dahil hindi na nila iisipin ang kinabukasan kung ano ang kanilang kakainin. Amen. Ito po yung buod ng mensaheng ito.
na kapag ang ating Panginoong Hesus ay nasa buhay natin, tandaan po natin, kapag siya yung ating Panginoon, siya yung ating pinaglilingkuran, para bagang may hawak na rin tayong tinapay sa araw-araw. Praise God. Bibigyan ko kayo ng inyong makakain. Bibigyan ko kayo ng inyong maiinom. At pagagalingin ko kayo sa inyong mga karamdaman. Praise God. And he shall serve the Lord your God, and he shall bless. Bless, yung unang sinabi ritong pagpapala is bread. Daily bread. Praise God. Amen. Kumakain ba tayo ng tinapay araw-araw? Pastor, hindi na kami kumakain ng tinapay. Kanin. Kanin. Praise God. Kasi nung unang panahon, walang kanin. No? Ang kinakain nila, no, ay tinapay. Wala silang palay. Tinapay. Praise God. Kaya ang sinasabi rito ay tinapay. Ang tinapay noon at ang bigas ngayon ay pareho lang. Mas problema pa nga ngayon ang bigas natin eh. Amen? Kasi yung ating bigas ay nagdadala ng sakit. Sakit. Ano yung sakit? Tataas ang sugar mo. Tataba ka. Purihin ang Panginoon. So makita natin dito, kayo ay aking pagpapalain. Bibigyan ko kayo ng iyong mga tinapay sa araw-araw. Ang sabi niya sa wikang English, I will make sickness away from the midst of day. Alisin ko ang mga karamdaman sa inyo. Praise God. Kaya kung minsan napakarami nating karamdaman, napakarami nating sakit, kasi sa panahon ng ating kabataan, inaabuso natin ang ating katawan. Nandiyan pa ba kayo? Praise God. Tandaan nyo, nung mga kapanahonan ko, ang tao ay umaabot pa ng 70s, 80s, hirap na. Ako siguro, hirap na ako makarating ng 80s. Dahil po sa kinakain natin. Praise God. Ang mga kabataan ngayon, malamang, mataas na sa kanila yung 50. 50. Yung mga ipinanganak ng year 2000. Pababa. 1990 hanggang ngayon. Yung mga kabataan, yung mga millennial. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nabuhay ng millennial. Yan. May mga linya eh. May mga sariling gusto. May mga sariling nais. Hindi sumusunod sa magulang. Hindi makadiyos. Hindi mahilig sa kabanalan. Ginagawa nila araw-araw, puro kasalanan. Nauubos ang kanilang panahon. Kinakapos ang kanilang mga oras. Sa kadudot-dut. May kilala nga akong bata eh. Habang natutulog. Kapag kayo may anak, mag-edad na ng mga 8 pataas, 10 pataas, huwag nyo nang sanayin sa cellphone. Ang cellphone ay tama. Ang problema rito, hindi natin ginagamit ng tama. At kapag ang isang bagay na tama, gagamitin natin siya hindi tama, tatamaan ka. Gusto niyo bang tamaan? Tamaan ng anxiety. Tamaan ng problema. Dadapuan ng sakit. Kaya dahil sa lagi kang tinatamaan, susunod, may tama ka na. Hindi na tayo matutulog. Hindi bali matulog tayo walang unan. Hindi bali matulog tayo walang kumot.
Basta katabi natin ating cellphone. Cellphone ng cellphone. May pang-load ka ba? Baka mamaya, pati pang-load mo, hinihingi mo sa nanay mo. O kaya nangungupit ka. Anak, bili mo akong tinapay. 20, gagawin mo, 10 na lang. Kaya sabi ng nanay mo pagbalik, bakit nagmahal na ba ang tinapay? Yung pala yung 10, kinupit mo. Dahil dyan sa bisyo mo. Wala ka ng pagbabago. Kaya mo pa bang magbago? Siyempre naman. Kung sarili mo lang, gusto mo lang, hindi mo kaya. Pero inaalok ng Panginoon ang kanyang buhay. Inaalok ng Panginoon ang kanyang sarili. Tanggapin mo siya sa puso mo. Hayaan mo, ibigay mo ang kalooban mo sa Diyos. Bata ka pa, mahaba pa yung panahon, magagamit ka pa ng Diyos. At kapag nagpagamit ka sa Panginoon, papasok sa buhay mo ang Exodus chapter 23, verse 25. Basahin natin ang sabay-sabay. Sabihin mo sa katabi mo, ano pa ba kailangan mo? Sige, sabihin mo sa kanya, ano pa ba kailangan mo? Kapag tinanggap natin ang ating Panginoon ng katotohanan dito, tayo ay mag-witness. I-share natin ang gospel. Ibahagi natin ang pagbabago. Na kung paano ka binago ng Panginoon, siya din yung ibahagi mo sa iba. Chapter 12, verse 14, kung di ako nagkamali, Book of Ecclesiastes. Mga ngaral, isa lang ang duty mo. Isa lang ang trabaho na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Matapos ka sa Kanya. At sundin mo ang lahat ng Kanyang pinag-uutos. Mararanasan mo ang kasaganaan. Mararanasan mo ang isang matiwasay, mapagpapala, mapayapang buhay kapag ang buhay mong ito ay i-offer mo, ibigay mo sa Panginoon. Yun lang yung nais ng Diyos na gagawin natin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pinadala dito sa mundong ito, si Jesus Christ, para tayo iligtas, para tayo tubusin, kunin sa pagkaalipin, katulad ng mga Israelita sa bansang Ehipto. Nilabas sila ng Panginoon. At nung lumabas sila, inihanda na ng Diyos. God is always prepared. Amen? Alam mo ba na mayroong nakahanda sa iyo na isang masagana at mabiyayang buhay? O ano ngayon, hindi kayo nakasagot? Kasi hindi kayo nagbabasa ng praise God. Di ba kapag pumunta tayo sa isang handaan, yung ating iniisip, ang sarap ng kainan. Amen? Ano ba yung mga handa doon, Brad? Diba? Ganun dapat yung iniisip natin. Dahil tayo ay Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, Kristiyano ka ba? Wala. Absent. Praise the Lord. Darating na lang ang Panginoon, wala pa tayong alam. No? Darating na lang ang Panginoon, yung ating kaisa-isang verse, utal-utal pa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yon. Amen? Pero pagdating sa ligawan, super. Pagdating sa bisyo, walang makakapigil. Pagdating sa gusto, gawin. Hahamakin ang lahat. Magkasala ka lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ba't ganito ngayon ang takbo ng ating mundo? Ba't ganito ngayon ang takbo ng ating buhay? Without Him, we can do nothing.
Naghihirap ka, nagpapagod ka, nagpupuyat ka. Lahat na lang ginagawa mo para umasenso. Pero ano ang nangyari? Ano nagaganap sa buhay mo? Hanggang ngayon nagigikaos ka pa rin. Hanggang ngayon kulang ka pa rin. Hanggang ngayon umaasa ka pa rin. Baka hindi mo na dapat isisi sa iba kung ano ang sitwasyon ng buhay mo. Baka kailangan mo nang magmasid. Baka kailangan mo nang mag-isip. Bakit kailangan mo na yung meditation? Kung bakit nagaganap ito sa buhay natin. Para bagang wala tayong pakialam sa ating kapaligiran. Basta mabuhay lang tayo. Basta gumagalaw lang tayo. Praise God. Iba ang mga kabataan ngayon. Iba din yung mga magulang noon. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung ano yung kalooban niya ngayon, noon, kalooban niya rin ngayon. Ipinapakita sa atin ng Biblia ang example. Halimbawa, para ito yung ating pamantayan sa buhay. Ito yung ating panuntunan sa buhay. Our protocol, how to become a serving to God. Panuntunan natin ang salita ng Diyos. Haharap ka na lang kay San Pedro. Wala kang alam na verse. Pagdating mo sa langit, tatanungin ka ni San Pedro, anak, ano bang alam mong verse? Sandali lang, San Pedro, balik muna ako. Naiwan ko Bible ko. Alam mo po, pag dineclared ng doktor at lalagyan na ng doktor ng taning ang buhay mo, yun ang mahirap. Naniniwala ka ba sa doktor? Diyan pa ba kayo? May kasama pa ba ako rito? Ganun naman talaga magturo ang Panginoon eh. Nire-remind niya sa atin yung ating mga neglect, yung ating mga pagkukulang, yung ating mga kawalan. Nire-remind niya ng Panginoon. Hindi yan dahil sa nagagalit siya sa atin. Hindi yan ang dahilan baka tayo kanyang sumpain o kaya mawala na siya sa buhay natin. Ang Diyos ay nagre-remind ng ating mga neglect para italikuran natin. At kapag tinalikuran natin ang mga bagay na masama at harapin natin ang katotohanan, 100% ang Diyos ay may gagawin sa buhay mo. At yun dapat yung inaantay natin. Inaantay natin yung nagagawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi natin gamitin ang ating mga sarili. Kasi kung ang sarili mo lang kalooban, wala doon ang Diyos. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, talikuran mo ang iyong sarili at gawin mo ang kanyang kalooban. Amen? Praise God. Alam niya ng Diyos. Hindi mo pa nga alam kung buhay ka pa bukas eh. Pero alam niya ng Panginoon. Hindi mo pa nga alam kung magtatagumpay ka. Makarating ka sa nais mo. Pero alam niya ng Diyos. Siya yung nakakaalam niyan. Ano sabi ng 29:11? Ako lang ang nakakaalam. Sino yung kami-memorize nun? Taas ang kamay. Jeremiah 29:11. Taas ang kamay. Taas. Ayaw yung tumaas? Praise God. Sino nakakaalam? Sige po, sa totoo lang, sino nakakaalam? Ako pa rin? Ako lang?
Ah, 29, Jeremiah. Sino nakaka-memorize? Si Tony. Tama ba? O, sige. Tony, tumayo ka nga. Ayan. O, di ba? Siya lang daw ang nakakaalam. The first word, no, ang unang salita na ginamit ni Jeremias sa kanyang sulat sa 29:11 ay ganito. I have, sabi niya, ako lang ang nakakaalam. Siya lang ang nakakaalam. Amen. Yan, sabi natin, ang Diyos lang ang nakakaalam. Mahina. Siya malakas pa, ang Diyos lang ang nakakaalam. Praise God. Siya lang ang nakakaalam. Kaya huwag mo na ipilit yung katuwiran mo. Wala kang alam. Ako walang alam. Tayo walang alam. Sino nakakaalam? Diba? Ano pang gagawin mo? Praise God. Siya lang ang nakakaalam ng ating future, ng ating bukas. Para ano? Pahihirapan ka? Para matanggap mo ang kabiguan? Ano sabi niya? Upang ikaw ay bibigyan ng isang masaganang buhay. Pagpapala. Nang ibig sabihin niyan, kung ano ang desire mo ng puso na inilagay sa iyo ng Diyos. Tandaan po natin, mayroon tayong sariling desire. Ang Diyos din ay mayroong desire. No? Sa panahon na tayo ay magdidesisyon, dapat inuuna natin ang kalooban ng Diyos. Ipailalim natin ang ating mga sarili sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang Diyos lang ang nakakaalam. Sabi nga ni Santiago huwag magmalaki, huwag magmayabang. Ano yon? Baka minsan, pupunta kami dun sa isang lugar, kikita kami ng maraming pera, o pagkatapos, ganito ang gagawin. Sabi ni Santiago, mali yun. Si Santiago, hindi ako. Kaya ako magagalit kayo sa akin. Gisingin niyo si Santiago. Pagalitan niyo. Diba? Bagkus ito yung gagawin natin. Kung ano ang kalooban ng Diyos, gagawin namin ito at gagawin namin yun. Amen. Praise God. Lagi nating tandaan, ang Diyos ang nakakaalam sa ating mga buhay. Sa araw na ito, kapag na-absorb natin ang salita ng Diyos, yung ating mga weak, yung ating mga kahinaan, diyan pa ba kayo? Papalitan ng Diyos ng kalakasan. Ang ating mga kabiguan, papalitan ng Diyos ng pagtatagumpay. Ang ating kawalan, papalitan ng Diyos ng kasaganaan. Ganon siya Ganon siya. Kaya dapat ipagpatuloy natin ang ating natutunan para maranasan natin ang mahimala na buhay, bunga ng ating paglilingkod sa Diyos. Ginamit ko ritong example si Sarah. Kilala niyo si Sarah? Sino nakakilala kay Sarah? Pakitaas ang kamay. Yung mga hindi nakakilala kay Sarah, malinaw na hindi kayo nagbabasa ng
Hindi kayo nagbabasa ng isang malakas, hindi kayo nagbabasa ng di ba? Hindi nyo kilala si Sarah eh. Si Sarah, bagamat ang kanyang asawa, may takot siya Diyos. Sumusunod siya Diyos. But alam nyo ba si Sarah, within 60, tama ba? 60 ang kanyang edad nung sila ay umalis sa kanilang lugar at sumunod sa Panginoon. 60. Next time na lang, pag-aaralan ko pa. Yung kapag binasa nyo, alam nyo na yon. Si Sarah, sumunod sila sa Panginoon. At ang pagsunod ni Sarah at ni Abraham sa Panginoon, kasama doon ang pagkakaroon nila ng anak. Hindi lang isang anak, kundi kasing dami ng at kasing kapal ng nagbabasa sila. Praise God. Palakpakan natin yung mga nagbabasa. Hallelujah. Praise the Lord. Baka lumagpas tayo, mahirap na. Yun yung kanilang buhay. Pinagpala sila ng Diyos. Either maraming mga circumstances. Mga pangyayari na hindi nila ito na maganap sa buhay nila. Yun ang ibig sabihin ng circumstances. Marami tayong mga bagay na naranasan, ayaw maranasan. But dahil sa tayo, Diyos, nabing maingay na yan. Isturbo ka eh. Purihin ang Panginoon. Dahil sa tayo mga anak ng Diyos, bagay-bagay kung minsan, na hindi natin nagustuhan sa ating paglilingkod sa Diyos. Nandiyan pa ba kayo? Minsan iisip natin, sabi ni Pastor, pag maglilingkod ako sa Panginoon, pagpapalain ako. Yes! Pagpapalain ka ng Diyos. Ang tanong, kaya mo bang talikuran ng iyong lumang pagkatao? Kaya mo bang talikuran ng iyong dating buhay? Minsan inaasam lang natin ang blessing. Pero yung mga simpleng bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin ay hindi natin kayang gawin. Bakit sinabi na Pastor na mga simpleng bagay lang? Kasi kapag tayo ay magdidesisyon na alisin itong bagay na ito, hindi tayo nag-iisa. Nandiyan pa ba kayo? Kasama natin ang Diyos. Praise God. Kaya kung minsan hindi tayo nakakaahon-ahon doon sa ating mga sarili, kasi lagi nating, o ang ating mga desisyon, lagi naririnig ng Diyos, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to, alam ko ito. Bakit hindi natin ipasakop sa kapangyarihan ng Diyos ang ating buhay? Praise God. Kasama ang pagdami ng kanilang mga anak. Imagine mo si Sarah. Si Abraham, 100 na. Si Sarah, 90. Palagay natin, 50 years si Sarah. Umalis sila doon sa Chaldean ng Ur. Sumunod sila sa tawag ng Diyos. Sabi ng Panginoon kay Abraham, sumunod ka, pararamihin ko kayo. Kaya nga, walang alumpihit. Ano tawag alumpihit? Walang pag-alinlangan si Sarah na magbalot at sumunod kay Abraham. Kasi gusto niya talagang
magkaroon ng baby. Church, makinig mabuti. Napakagandang aral nito. Last 2 years, itinuro ko sa inyo kung paano magiging matagumpay ang pagbabasa ng Biblia para mayroon tayong balikan. Mayroon tayong lingunin. Praise God, ang problema yan, kaya wala na tayong binabalikan dahil hindi tayo nag-aaral, hindi tayo nagbabasa. Kasama rito ang pagdami ng kanilang mga anak. Kaya kahit medyo masama pa sa loob ni Sarah, go! Lakad. Lakad. Sige. Sunod. Praise God, naubos na ang ari-arian. Namatay ang kanilang mga kahayupan. Lamang, nagsisimula na magreklamo si Sarah. At kadalasan, yung ito ni Sarah, para bagang hanggang ngayon, espiritu pa rin ng mga church. Pag may pagsubok, reklamo. Kahit ang pagsubok, tandaan po natin mga kapatid, inaalaw ito ng Diyos. Bakit? Nakita ng Diyos ang kalooban mo. Kaya ang nais ng Diyos na bago niya ibigay ang pagpapala, ang iyong puso ay handa. Ang iyong puso ay matatag na handang tanggapin ang mga pagpapalang iyon. Kung bakit tinitrain tayo ng Panginoon dahil masaganang pagpapala at mga pag-aari ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Diba, minsan may mga Kristiyano, kumita lang ng konti, hindi na makita sa church. Wala na. Pinagpaalala ng konti, hindi nakilala yung kanyang ka-churchmate. Ano ba yan? Handa ka ba talagang tumanggap ng pagpapala ng Diyos? Hindi dapat i-prepared mo yung puso mo. Hallelujah. Simpleng bagay pa nga lang, nawawala na tayo. How much more kung katakot-takot na, napakaraming pagpapala na. Baka hindi na natin kayang i-manage yun. Praise God. Sumang-ayon. Kaya nga sa sobrang inis ni Sarah kay Abraham, nung kinausap siya ng anghel, hindi niya na sinabi kay Abraham. Praise God. Dahil sa inis ni Sarah, anong ginawa niya? Tanda na ako, wala pa akong anak. Tanda na ako, hindi na ako manganganak. Hagar, maligo ka. Nandiyan pa ba kayo? Magbihis. O, hiramin mo muna itong hikaw ko. Yung aking pursiras, hiramin mo muna. Pati yung aking pinaka-paboritong pabango, na kung saan, paborito din ni Abraham, mag-spray ka. Amen. Praise God. Pagkatapos, sipingan mo si Abraham para sa akin. Pagaling ni Abraham, galing sa kapatagan, nag-alaga ng kanilang mga tupa. Sabi ni Sarah, Abraham, pakiusap. Praise God. Sipingan mo ang aking katulong. Kamot mo na ng ulo si Abraham. Ano kaya nangyari dito sa asawa ko? Nainip?
Nabagot? Ano ba? Tandaan po natin ang kainipan at ang kabagutan. Gagamitin niya ni Satan para ikaw ay magiging London Bridge is falling down upang ikaw ay bumagsak. Huwag kang mabagot. Huwag kang mangamba. Huwag kang magalinlangan. Gawin mo yung the best. Yung pinaka-the best para sa Panginoon. Amen. Dahil ang Diyos ay hindi lumiliban sa kanyang mga pangako. Ang tao nagsisinungaling. Kapag nangako ang tao, kadalasan hindi natutupad. But kapag ang Diyos ay nangako, gagawin niya. Gagawin niya ito sa'yo. Yun ang lagi nating tatandaan. Napilitan na lang tuloy si Abraham. Alam niyo ba nung hindi magkakaanak si Sarah? Oh. Mga panahon na yun, may mga manghihilot na eh. May mga manggagaway na, may mga magic-magic na. Diba? Siguro lahat ng mga tao yun, nilapitan ni Sarah para magkaanak. O ilutin mo nga yung matres ko. O itaas mo nga yung matres ko. O bigyan mo nga ako ng ano. Bigyan mo nga ako ng payo para magkaroon ng anak. O itanda ko na eh. Wala pa kaming anak. Lahat siguro ginawa ni Sarah. Praise God. Kaya kung minsan, kapag nawala na tayo sa ating relasyon sa Diyos, lahat ng bagay ginagawa natin ng ating pagkaalam, ang mga bagay na ito na ginagawa natin ay kalooban din naman ng Diyos. Yun yung nangyayari. Praise God. Gumawa si Sarah ng isang hakbang. Pero dahil sa ating Diyos, God is a God of mercies. Ang Diyos ay Diyos ng habag o kahabagan. God is a God of mercies. Sumang-ayon na lang siya. Sige, hayaan mo na lang. Dumami yung anak ni Hagar para magkaroon ng Saudi. Para maghuhukay ng langis. No? Para tayo ay may lalagay sa ating mga sasakyan. Praise God. Lahat ginawa ni Sarah. Ang kanyang kalooban, kapatid, tandaan natin lagi to. Isa pa pong napakagandang alalahanin. Kapag nangako lagi ang Diyos sa atin, sipin natin nang hihigit sa kanyang pinangakuan. Ang tao noon kapag nangako, halimbawa ako Kristiyano, kapag nangako ako, itataas ko ang aking kamay pagkatapos manunumpa ako. Isinusumpa ko sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo. Kuha nyo? Pero ang Diyos ay nanumpa. Kaya wala na siyang ibang pangalang gagamitin. Amen. Na ang konklusyon nito, mga kapatid, praise God, kapag tayo ay mananatili, kapag tayo ay pumapalagi, kapag tayo ay sumasang-ayon sa mga salita ng Panginoon at nag-agree tayo sa mga salitang ito, anuman ang kanyang sinasabi, walang labis, walang kulang. Tayo lang kasi nagkukulang. Nagkukulang tayo ngayon. Magkukulang tayo bukas. Kaya ang tawag sa atin, kulang-kulang ngayon, kulang-kulang. Praise God! Sa totoo lang mga kapatid, yung kabilang mata ko, hindi na makakakita. Wala na ito eh. Wala na. Hindi ko na kayo makita. Yung parang blurred na lang na liwanag. No, dapat ka sana ako magpapahinga na. Pero hindi po, hindi kasi trabaho ko to eh. Siguro naman, kung mayroon magsabi, Pastor,
Ako na yung successor mo dyan. Alam mo ba kung ano masasabi ko? Praise God! Amen? Amen! Pero para sa panahon natin ngayon, parang walang gusto magpastor. Sino gusto magpastor? Di ba? Wala. Sino gusto ng impostor? Wala rin. Praise God. Kaya yung aking prayer, walang pilitan to, mga kapatid. Kapag ikaw ay kinakausap na ng Panginoon, sumagot ka naman. Amen. Huwag ka nang papinggoy-pinggoy. Huwag ka nang mga ngatuwiran. Katulad ni Jonas, ipakagat ka ng ating Panginoon. Hindi sa balyena. Kakagatin ka ng mga ngipin ng butete. Dikit-dikit. At kapag kinagat ka ni Satanas, wala ka nang ligtas. Praise the Lord. Praise God. Lagi ko kayo sinasabi kay Mrs. Ma, I'm tired. Pero sabi ng 11:28 ng Mateo, kapag kayo napapagal, napapagod, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ako'y maamo at magalang pamatok na ibibigay ko sa inyo at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ano yung nagpapalakas? Ano yung nagpapalakas? Sino nagpapalakas? Siyempre kayo. Na kahit kabila na lang, nagtataga pa rin kayo makinig. Amen? At yun naman ang sabi ng Panginoon kay Isaias, chapter 6. Panginoon, kailan ba ako titig? Sabi ng Panginoon, kapag mayroon pang tao, kapag mayroon pang tinig, tuloy mo lang. Darating ang araw, sabi niya, yung mga bahay na yan, wala nang titira dyan. No, yung mga lupain na yan, tiwangwang yan. Tupok, sunog. Doon ka na tumigil. Kapag wala ng taong makikinig sa'yo. Ang tanong, kailan pa ba tayo mag-response sa panawagan ng Diyos? Uubusin pa ba natin ang ating lakas? Antayin pa ba natin na lumabo na rin ang ating mga mata? Humina na itong mga tuhod ito. Yung mga brasong ito ay mamamanhid na sa pagod. Saka tayo magsabi, Lord, gamitin niyo ako. Hindi yan ang kailangan ng Panginoon. Sa panahon ng iyong kabataan, sa panahon ng inyong kalakasan, sa panahon na ikaw ay magagamit pa ng Diyos, magpagamit ka. Ano sabi niya? Kapag maglilingkod kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng pagkain araw-araw, inumin araw-araw, at ihihid ko ang inyong mga sakit at ang inyong mga karamdaman. Glory to Jesus. Ano itong tatlong pinag-aralan natin? Ano sabi ng ating pamagat? Divine, makalangit na pagpapala at kagalingan. Kagalingan. Kala mo ba lusog-lusog mo? Punong-puno ka ng sakit. Maniwala ka sa akin. Punong-puno ka ng sakit. Hindi mo pa naramdaman ganyan dahil bata ka pa. Ang ating spiritual, ulo hanggang talampakan, punong-puno ng sugat. Ang ating isipan, gulong-gulo. Ang ating damdamin, litong-lito, lupay-pay. Praise God, sa katotohanan. Ito po yung mga may spiritual na nakikita ng Diyos sa puso ng bawat isang tao. Kaya tinawag niya si Isaias. Magsalita ka, pahayag ka, ang sabi ng Diyos. Praise God. Hawakan mo ang pangako ng Diyos. Hawakan mo.
Kung may mga party man sa buhay natin, na para bagang naghahanap na tayo, huwag mong pansinin yan. Panggugulo lang ni Satanas yan. Nag-iisip tayo kung minsan, na para bagang ina mo si Sarah. Lahat na ginawa niya. Yung kanya mga alipin, yung kanya, masahe mo nga ako, palakasin mo ako, kasi lahat. May sila eh. Kaya nilang gawin ang anumang bagay. Pero dito nagpapakita ng mga material na bagay ay hindi eksakto. Hindi eksakto. It is not complete. Upang maibsan ang ating mga pangangailangan. The Bible says, ang sabi ng Biblia, isa lang. Isa lang. Itong Diyos na inaaral ko sa inyo sa umagang ito. Tayo ay kanyang pagpapalain. Praise God. Kaya nga, nung tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, nagpadala siya ng anghel. Praise the Lord. Hallelujah. Kailan pa ba natin ang anghel? Baka kailan mo na ang pangako ng Diyos. Sinabi ng Diyos, Abraham, halika. Kumain sila ng sabay-sabay. Pagkatapos sumilong sila sa tulda ni Abraham, si Sarah nandun sa likod. Sabi ng anghel, dalawang anghel kay Abraham, Abraham, next year, sunod na taon, babalik kami dito. At si Sarah ay kakarga na ng kanyang baby. Alam niyo ba kung ano nangyari? Nagbabasa ba kayo? Ano nangyari? Natawa si Sarah. Yung daming naghihilot sa akin, daming nagmamasahe, ang daming pinapainom sa akin, hindi ako nagbuntis, hindi ako nanganak, ngayon pa, na ako isang pulling leaves. Alam niyo yung pulling leaves? Yung mga dry na dahon? Ano susunod yan? Ano susunod sa mga dry na dahon? Babagsak na. Kaya ang sabi ni Matt Monroe, falling leaves. Kung kailan pa ako'y tuyo na. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kung kailan pa ako'y laos na. Praise the Lord. Kung kailan pa ako'y wala ng kaya, wala ng sapat na lakas, doon pa ako manganak. Kaya pagkatapos noon, naalaala ni Sarah ang promises, ang pangako ng ating Panginoon. Marahil o malamang nakakalimutan o kinakalimutan na ni Sarah ang promise ng God sa kanyang buhay. Hallelujah. Mawawala ang langit at ang lupa. Ngunit ang kaliit-liitang bahagi o kahit tuldok man lang galing sa salita ng Diyos ay hindi mawawala. Kung minsan, para bagang bilang na bilang tayo, alumpihit tayo, alanganin tayo, wala tayong kusa na magpagamit sa Diyos. Buti pa nga si Satanas, hindi umalok eh. Pero ginagano lang tayo ni Satanas. Come here. Lapit ka. Tayo naman parang mga, yes po, Panginoon po, yes po. Pinapahiya tuloy natin ang ating Panginoon. Pagkatapos, mag-aasam ka ng blessing. Pagkatapos, gusto mo ng pagpapala. Sundin natin ang Diyos. Sundin natin. Ulitin ko. Magbasa tayo ng Biblia para mayroon tayong babalikan. Amen. Mayroon tayong babalikan.
Paano mo balikan ang pangako ng Diyos? Wala sa iyo yan. Paano mo pang hawakan yan? Hindi mo namang hawak. Basa tayo ng Biblia. At habang nagbabasa tayo, paniniwalaan natin na ang binabasa natin ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, 4:12 hanggang 13 ng Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y pumapasok sa pinagkahiwalayan ng ating mga litid, mga buto at mga kasukasuan. Amen po ba? 68 na ako, salamat sa Panginoon. Hindi pa masakit ang tuhod ko. Hindi pa masakit ang siko ko. Kasi ano? Word of God. Kaya siguro, pag ginawa ako ng Panginoon, matulog na lang ako. Pagdating ng umaga. Amen? Praise God! Praise the Lord! Kaya nga itong aking mga anak, lagi ko na-encourage yan. Nak, mahina na si Papa. Pagod na si Papa. Walang sagot. They have more questions, but not answered. Hallelujah. Praise the Lord. Di ba ang Panginoon nakakatuwa? Sabihin mo ka sa katabi mo, ang Panginoon nakakatuwa. Praise God. Nakakatuwa ang Panginoon. Sa panahon na nag-iisa ka, i-meditate mo yung kanyang salita. Nakuya, para bagang yung isang palito ng posporo. Nandiyan ba kayo? I-meditate mo yung salita ng Diyos. Hallelujah. Lalakas ka. Lalakas ka. Praise the Lord. Walang makakatago sa Diyos. 4:13 ng Hebreo. Walang makakatago sa Diyos. Ang lahat ay hubad at lantad sa kanyang paningin. Mayroon pa isang bahagi. At sa kanya tayo magsusulit. Mga kapatid, ibinigay ko sa inyo yung pinakamainam na bahagi ng salita ng Diyos ngayong umaga. Huwag na lang akong tignan nyo. Tignan natin ang salita ng Diyos. Kapag tayo naglilingkod, number 1, bibigyan niya tayo ng pagkain. Pangalawa, inumin. Pangatlo, pagagalingin niya. Amen. Ngayon linggo, ito yung ating panghawakan. Para tayong mga bata sa kwento na laging may hawak na tinapay. Amen. Yumuko tayo at mag-pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Napakabuti ninyo, Panginoon. Kahit minsan, hindi ka nagkulang. Ikaw ay laging tapat. Ang pag-ibig mo, laging sariwa sa amin. Ang pag-ibig mo ay kalakasan namin. Ang pagpapala mo ay katugunan nito, Panginoon, ng aming paglilingkod sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Pagpalain ninyo ang bawat isa. Manguna kayo sa bawat isa. I-guide ninyo kami, Panginoon, sa loob ng linggong ito. Kung may nais na gawin si Satanas sa aming mga buhay, gibain ninyo, wasakin ninyo. At simulan ninyo, Panginoon, ayusin ang aming mga sirang buhay. I-restore ninyo, Panginoon, ang aming puso. Bigyan ninyo ito, Panginoon, ng isang mainit na damdamin na maibigay namin para makapag-serve
sa inyo at sa aming kapwa. Sa linggong ito, Panginoon, paharap kami. Maglalakbay kami, Panginoon, katulad ng mga Israelita. At sa paglalakbay namin ito, Panginoon, ay aming mararanasan ang iyong mga himala. Ikaw mag-provide ng aming mga pangangailangan. Ikaw magproteksyon sa amin. I-covered mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan upang kami ay makapamuhay na malaya, makapamuhay na taglay at dala, Panginoon, ang iyong mga pangako. Salamat po, Diyos. Kaming lahat sa Silanganan Community Christian Church ay nangangako na habang kami ay nabubuhay, kami maglilingkod sa inyo. Naranasan na namin, Panginoon, ang kaginhawaan. Naranasan na namin, Panginoon, ang pagtatagumpay. Naranasan namin ang pagsubok. At sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, nakita namin ang mga blessing ay nanggagaling sa inyo. Sa pagsubok, hindi mo kami pinabayaan. Dahil ang nais mo, Panginoon, kami ay magsisitatag, magsisilago, Panginoon, sa karunungan, spiritual, physical, emosyonal, para kami ay makapaglingkod sa inyo. Salamat po, Diyos, mga kapatid namin, na sila ngayon ay wala, Lord. Extend ninyo, Panginoon, ang inyong pagpapala sa kanilang buhay. Kung paano kami pinagpapala nyo sa umagang ito, ganun din po ang gagawin niyo sa kanila. Salamat. Bigyan mo kami ng isang puso, isang damdamin, isang naisin, isang gawain, isang plano, para patuloy namin may gawa, Panginoon. Hindi ang aming nais, hindi ang gusto ng tao, kundi ang kalooban ninyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Purihin ka, pasalamatan ka, dakilahin ka, pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon. Sabihin natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, buksan natin ang ating mga labi. Sabihin natin, salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise God. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Magandang tanghali po sa inyong lahat.